Mga lolo at lola, mga senior citizen tulad ko, nagpapaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC tungkol sa Senior Citizen Data Form o SCDF. Ang SCDF ay ang opisyal na registration form para sa ating mga senior citizen. Ito'y naglalaman ng mga personal na impormasyon, kalagayang pang-ekonomiya, kalusugan at mga kasanayan ng senior citizen. Mahalaga ito para matulungan tayo ng NCSC. Sa pagpaparehistro sa NCSC, makakasali tayo sa mga programa at aktibidad na makakatulong sa ating kapakanan. Responsibilidad nating magbigay ng tamang impormasyon para matugunan ng ating mga pangangailangan. Kaya, mga lolo at lola, magparehistro na sa NCSC. Kung kayo ay nahihirapan sa pag-fill up ng form, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong pamilya o malapit na kaibigan para sa mas maayos at masayang buhay bilang senior citizen. Magparehistro na. Bisitahin ang inyong lokal na opisina ng senior citizens para sa iba pang impormasyon. Bumisita sa ncsc.gov.ph at magparehistro na ngayon. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Magandang araw sa iyo, ka-HNP.
Welcome sa unang araw ng ating devotional series ngayong buwan ng Abril. At bago tayo magsimula, huminga ka muna ng malalim. No? Kung nasaan ka man ngayon, sa gitna ng ingay, sa loob ng sasakyan, o nandun ka sa tahimik na sulok ng kwarto mo. Alam kong may bit-bit ka o kargada ka, lahat tayo ay may pinagdadaanan. No? Minsan, ang krisis ay parang isang biglaang bagyo. Isang sandali, kalmado ang dagat. Sa susunod, ang laki na ng alon at parang lulubog na ang bangka mo. No, ang unang instinct natin sa gitna ng krisis ay magtanong agad sa Panginoon. No? Sabihin natin, Lord, kailan ba hihinto ang ulan? O bakit ang lakas ng hangin? No? Pero narito ang katotohanan. Bago magbago ang sitwasyon mo, dapat magbago muna ang perspective mo. No? Bago magbago ang sitwasyon mo, ikaw muna ang magbago. Minsan, hindi agad pinapatigil ng Diyos ang bagyo doon sa labas. No? Dahil tinuturuan niya muna tayong maging kalmado sa loob. No? Kaya yung ating serye doon sa Psalm 46, mahalagang kilalanin mo siya bilang iyong kanlungan, iyong kalakasan, laging handang saklolo sa panahon ng kagipitan. No? Well, tandaan mo ito, hindi ka lumulubog, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Hawak ka niya sa mga oras na ito. Now, tingnan natin ang salita ng Panginoon at ngayong umaga ang pamagat ng ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon sa Hebreo 6:9 ay pinamagatan kong ang anchor sa gitna ng storm. No? The anchor in the storm. Hebreo Kapitulo 6, talatang 19. Basahin natin yung ating sandigan para sa araw na ito. Sa Hebreo 6:19, sinasabi po sa atin ng Panginoon, ang pag-asang ito ang nagsisilbing anchor ng ating mga kaluluwa o angkla ng ating mga kaluluwa. Matatag at matibay. Isipin mo, ang isang barko. Gusto kong tingnan natin sandali yung barko. Pag nasa port o pantalan ang barko, gumagamit sila ng anchor o angkla. No? Now, ang tanong, bakit? Well, hindi dahil gusto nilang pigilan ang alon. No? Hindi yon ang layunin. Kundi dahil ayaw nilang matangay ang barko palayo. Yun yung dahilan kung bakit may angkla. Ang anchor ay hindi po ginagamit sa kalmadong tubig. Walang silbi ang angkla kung walang banta ng agos. Ngayon, yung ating faith or pananampalataya is exactly like that. No? Ganun po yung larawan. Hindi ito ginawa para sa good times lang. No? Kung minsan ang iniisip natin, nasa Panginoon na tayo, maayos na ang lahat. No? Well, hindi lang po yan para sa ating mga magaganda at mga kaaya-ayang panahon ng ating buhay. Ang faith ay idinisenyo ng Diyos para sa sandaling malakas ang hampas ng problema. No? Mga ka-HNP, malinaw na yung ating faith ay hindi naman necessarily nagpapahinto ng problema o ng malakas na hangin. Pero pinipigilan nito ang pag-drift mo papuntang despair. No? Yun bang iniingatan ka ng Diyos? No? Na dahil sa pananampalatayang meron tayo sa Kanya, kapag ikaw ngayon ay humaharap sa matinding problema, well, yung faith na yan na nilagay ng Diyos sa iyong puso at dinisenyo niya na ikaw ay hindi mapalayo sa Kanya at hindi ka malaglag sa lugar ng pagkakalugmok o para bang wala ng pag-asa, di po ba? Now, lalalim tayo ng konti. Ang tanong, bakit tayo natatakot?
Yun ang tanong. Bakit ba tayo feeling lost kapag may crisis? Yun yung lagi natin napapansin, di ba? Well, dahil tinitingnan natin ang ating sarili bilang biktima ng sitwasyon, di po ba? Kaya nga mga ka-HNP, marami sa atin nag-aalala dahil ang kosta ng presyo ng krudo, ng gasolina, at ng mga presyo ng bilihin, pamasahe. Naku, nag-iisip na ang marami, paano pa tayo magpapatuloy ng buhay sa susunod na mga buwan, di ba? Iniisip kasi natin, kapag may krisis, biktima tayo ng sitwasyon. Pero sa Hebrews, sa aklat ng Hebreo, ang anchor natin ay ang hope, ang pag-asa kay Kristo. So, yan yung ating kalakasan. Kapag ang anchor mo ay ang iyong pera, kapag nagka-krisis sa ekonomiya, katulad ng nangyayari sa atin ngayon, kasama ka dun sa mauuga o masishake, di ba? Mawawalan ka na agad ng pag-asa. Niisip mo na kaagad, papaano na, di ba? Kapag ang anchor mo naman ay ang iyong trabaho o ang opinyon ng ibang tao, kung minsan ganun ang iniisip natin, ano yung sasabihin nila sa akin, lalo na pagka nagpo-post ka ng mga kung ano-anong mensahe, di ba? Sa social media, agad-agad tinitingnan mo, ano nga bang opinion nila o ano ba yung sasabihin nila. O kaya sa lahat ng ginagawa mo, iniisip mo lagi, makakarinig ka ng mga positibong komentaryo at doon ka, no, nakaangkla. Kapag nawala yun, lulubog ka, di ba? Pero kapag ang anchor mo ay si God, kahit gaano kalakas ang bagyo, firm and secure ka. Ang krisis ay hindi test ng lakas mo. Ito ay test ng kakapitan mo. Yun yung layunin talaga ng Diyos sa krisis. Kaya nga ako, ang pananaw ko talaga, kapag nangyayari itong ganitong panahon nang tayo ay humaharap sa matinding pagsubok sa ating pananampalataya, ito'y isang pagkakataon din, opportunity para ang ibang tao naman ay lumapit din sa Panginoon. Tulungan natin, di ba? At makilala din nila si Jesus. Kaya nga naniniwala ako na kapag mayroong panahon ng krisis, Christ is the answer. Talagang marami ang maghahanap, no, sa katotohanan. At sino ba ang pwedeng tutulong sa kanila? Saan ba sila pwedeng kumapit? No? Sino ba ang may hawak ng tali ng buhay mo? Yun yung tanong. Minsan kasi, hinahayaan talaga ng Diyos ang bagyo para ma-realize natin ang anchor natin ay hindi pala nakabaon sa Kanya. No? Now, ngayong araw, magandang i-check natin ang ating mga sarili. Mga ka-HNP, tanong ko sa inyo, saan ka nakakapit? Ano ba yung sa tingin mo bumubuhay sa iyo araw-araw? No? Sa susunod na ilang minuto, pagkatapos ng ating pagbubulay-bulay na ito, pag-isipan mo ito, ano yung alon na nararamdaman mo ngayon? Ngayon mismo. O huwag ka na mag-isip kung sino yung sa iyong kapitbahay o sino yung nasa isipan mo ngayon. Ikaw na mismo, isipin mo. Ano yung nararamdaman mo? Ano yung alon, malakas na alon na nararamdaman mo ngayon? Marahil ito ay utang, no, na hindi mo mabayad-bayaran o sakit, karamdaman na hanggang ngayon hinihingi mo, Lord, kailan ba darating ang himala? Ako'y gagaling. O yung gulo sa pamilya, sabi ko nga, minsan din natin maiwasan, hindi magkakasundo ang mag-asawa o ang mga magulang sa kanilang mga anak o yung mga magkakapatid, bigla na lang, no, mayroong issue. Now, pag nangyayari yun, ramdam mo ang takot. At gusto kong sabihin sa iyo, okay lang yun. Okay lang yung nararamdaman mong ganyan. Pero, huwag mong hayaang ang takot ang mag-drive ng bangka mo. Okay lang yon. Sabi ko nga, ipinapakita lamang nito na limitado tayo. No?
Kung nakakaramdam ka ng takot, pag-aalala, ibig sabihin lang nun, limitado ang ating kaisipan. Hindi man natin maunawaan lahat-lahat at hindi naman obligado ang Diyos na magpaliwanag sa atin sa lahat ng oras. Ibig sabihin lang nun, limitado ka. Limitado ang ating pag-iisip. Now, ang tanong, paano magstay steady? Paano ba tayo hindi mayayanig? Number one, recognize the storm. Recognize the storm. Huwag mong i-deny na mahirap, di ba? Sabihin mo, Lord, malakas talaga ang hangin. So, sabihin natin kay Lord, ano ba yung sitwasyon? Ano ba yung nakakaramdam ka ng takot? Ano ba yung nakikita mo? Mahalagang sabihin natin yun kay Lord. No? Aminin natin na wala tayong lakas. No? Hindi natin alam kung ano ang gagawin. Hindi lahat ng bagay alam natin, di ba? Hindi sa lahat ng panahon, meron kang diskarte na tinatawag. Unahin mo ang Diyos. Tanungin mo siya, Lord. At kausapin mo talaga ang Panginoon, heart to heart. Kung ano yung nararamdaman ng iyong puso. Malakas po, Panginoon, ang hangin. So, recognize the storm. Huwag mong iwasan. Huwag mong i-deny kung nahihirapan ka. Number 2, drop the anchor. Anong ibig sabihin nun sa ating spiritual na buhay? Kay HNP, mag-focus ka sa pangako ng Diyos. Tingnan mo ang mga sinasabi ng Diyos. Hindi doon sa laki ng alon. Sabi ko nga sa inyo, yung mga alon ng buhay, parang piso lang yan kung ikukumpara sa barya. Kaya lang yan lumalaki sa paningin natin kasi inilalapit natin yung ating paningin diyan. O diyan tayo nakatingin. Kaya habang lumalapit yung piso sa ating mata, natatakpan na yung mata natin, hindi natin makita ang Diyos. Di ba? Hindi na natin makita yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Samantalang kung didistansya ka dyan, huwag mong i-focus ang paningin mo dyan, makikita mo ang mahahalagang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita at nakikita mo na rin o makikita mo ka HNP na napakalaki talaga ng Diyos. Higit pa siyang malaki kahit anong bagay. So, drop the anchor. Ikatlo, wait. Ang anchor ay nangangailangan ng pagtitiwala na kahit hindi mo nakikita ang ilalim ng dagat, alam mong nakakapit ang angkla o ang angkla mo sa matibay na pundasyon. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban,
makakaasa, kami ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay kataguin sa hardin ng panalangin. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay kataguin sa hardin ng panalangin. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa ating programang Hardinang Panalangin at lahat ng ating kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin. Maaari po kayong sumabay sa panalangin ito mula sa inyong puso. Sabihin po natin, Panginoon, salamat po dahil sa araw na ito ay pinaalalahanan mo ako na hindi ako nag-iisa sa gitna ng bagyo. Aaminin ko, natatakot ako. Ramdam ko ang hampas ng alon at parang mapapagod na ang puso ko o ang aking pag-iisip. Pero ngayon, pinipili kong i-drop o ilaglag yung aking anchor sa iyo. Hindi ako nagtitiwala sa sarili kong lakas. Lord, I trust your character. Ikaw ang aking pag-asa na matatag at matibay. Kahit hindi pa humihinto ang ulan o may krisis sa aming panahon ngayon, mananatili akong kalmado dahil alam kong hawak mo ako. Keep my heart steady today. Gamitin mo po yung krisis na ito para lalo pang patatagin ang aking pananampalataya. Tinataas namin, dinadalangin ko ang aming bansang Pilipinas. Kaawaan niyo po, kahabagan kami sa aming kalagayan ngayon. Pangunahan niyo po ang mga namumuno sa aming pamahalaan mula sa aming presidente hanggang sa mga maliliit na opisyal ng barangay. Samahan niyo po sila sa pamamahala sa aming bayan at nawa ay i-direct ninyo ang kanilang mga puso, una sa lahat, na ikaw ay kanilang hahanapin, Panginoon. Nangako naman po kayo, kung hahanapin namin kayo ng buong puso, matatagpuan ka namin. At ang dalangin namin ay makilala ka po nila ng personal sa kanilang buhay, si Jesus na aming inalala yung kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay. Sa bawat taon, meron kaming ganitong panahon sa aming kalendaryo. Nawa ay hindi lamang ito maging isang relihiyosong selebrasyon o pag-aalaala, maging makatotohanan nawa nga ito sa aming mga buhay, lalo na sa mga namumuno sa aming pamahala. Yun ang aming panalangin at patuloy mo silang bigyan ng pagkakataon na makilala ka ng lubusan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa pamamagitan nito, pangungunahan niyo po ang pamamahala sa bansang ito. Sa anumang krisis na kinakaharap namin, bigyan niyo po ng karunungan ang bawat isa sa mga pagpapasyang gagawin, anuman ang dapat na gawin, paano namin haharapin itong ganitong mga problema sa aming ekonomiya, sa supply ng pagkain, sa mga estudyante na nagsisipag-aral ngayon at patuloy na nag-iisip sa susunod na school year kung paano sila makapag-e-enroll. Sa bawat pamilyang Pilipino na aming itinataas sa iyo sa mga oras na ito.
Dinadalangin po namin sa pagkakataong ito, Panginoon, ang pamilyang Goyha, si Mr. Jovencio at si Mrs. Flora at yung kanilang anak si Miss Joey May sa Goyha family ng Basilang. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sa umaga pong ito, tinataas ko rin ang bawat pamilyang nakikinig ngayon. Nilalapit ko sa iyo si Nanay Gloria, ang pamilyang De La Cruz. Dalangin kong patuloy mong kakalingain, Panginoon, ang bawat isa sa kanila pong kalagayan ngayon. Dalangin ko po na patuloy nilang masumpungan ang biyaya mo. Si Gary, si Gilbert, si Gladys, si Gail, saan man sila naroon ngayon sa malalayong lugar, Panginoon, ang pagsama mo sa kanila. At maging si Grace, kalakasan mo ay yung ipagkaloob sa kanya sa araw-araw at sa kanyang pag-aalaga kay Ate Gloria. Salamat din po, Panginoon, kay Merari Lay Espiritu. Pagpalain mo siya sa kanya pong pag-aaral. Gabayan niyo po siya at ingatan. Si Jerry, dalangin kong patuloy mong bigyan ng magandang kalusugan, kagalingan sa kanyang karamdaman. Tinataas ko rin sa iyo si Dolores Gamban. Samahan mo po siya sa mga oras na ito, Panginoon. Ano man ang pamamaraan mo para magkaroon siya ng maayos na paningin. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin na kanyang masumpungan ng biyaya mo. Maging si Kuya Ador, sa kanyang kalagayan ay makarecover siya sa pangalan ni Jesus, ano man ang pananakit na kanyang nararamdaman. At kasama ang buong pamilya, kanyang mga anak. Sa Malapitan family, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kanila. Maging kay Ate Mona Amsid, kasama ng buong pamilya, itinataas ko po sila sa inyo, Panginoon, ang kalusugan ng iyong ipagkaloob. Pagpalain niyo pong patuloy, samahan niyo po sila. At maging sa Adriano family, maraming salamat, O Diyos, kay Ate Baby. Sa Avino family, kay Kuya Tisoy at kay Ate Glenn, salamat, Panginoon, sa pangangalaga mo sa kanila. Maging sa kalagayan nila Matet at ni Roland sa Qatar, Lord, yung si Charlon, at si Hadassah, patuloy na pag-iingat mo sa mga kababayan po namin na naroon sa Middle East. Lord, ikaw ang Diyos sa aming buhay. At ang Estrada family, si G, si Joffrey, samahan niyo po sila at ingatan niyo po sila sa pagkakataong ito. At sa ilang mga kaibigan na namin na naninirahan sa Bicol, Panginoon, ang pag-iingat niyo po ay kanilang kailangan sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang hinaharap ngayon doon sa pagputok ng Mount Mayon. Tinataas ko rin si Glenn, si Nona, ang Belen family at Arieta family. Salamat po sa kanilang mga buhay. Si Thea Aguila, pagpalain niyo po siya kasama ng kanyang buong pamilya. Ang Bonyug family, si Ma'am Agnes, pagpalain niyo po, salamahan niyo po sila at patuloy na kagalingan. Kay Miriam, Lord, na merong karamdaman ng cancer, walang imposible sa iyo, Ama. Sa ngalan ni Jesus, tinataas ko po siya sa inyo. Maging si Gemma, at dalangin kong patuloy na sasamahan niyo po si Mark Bean sa kanyang pag-take ng board sa engineering. Sa ngalan ni Jesus, lahat po ng kahilingan ng aming mga tagapakinig ngayong umaga, tinataas po namin. Panginoon, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Purihin po kayo sa nakikinig ka sa aming mga dalangin. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, katagpuin mo ang bawat isa para sa iyong karangalan. At lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis na ngalan lamang ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa,
luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos.